Isa sa magandang na-achieve ko dito sa Canada ay nakipag-invest ako ng lupa at bahay dyan sa Pilipinas, which is noon hindi ko yan ma-afford. At saka, nasusuportahan ko yung mga parents ko at mga kapatid ko sa mga pangailangan nila dun sa Pilipinas. Nagpapadala ako bi-weekly or monthly. Kamusta kayo? Welcome sa aking channel. Ayan guys, dito ko sa labas ng bahay sa aking mini garden. Kamusta kayo guys? So, i-flex ko muna yung aking mga tanim na ayan oh. Parang sa recycled ano ko siya dito, tinapon at saka syempre kinuha ko at saka kesa naman bibili pa ko ng mga pots ng aking saluyot. O yan guys, oh, tagabang sa amin. Kung isang saluyot, marami akong saluyot. At naman ay nanin ko lang siya dito guys sa ano, plastic na. Yan, so disposable na plastic din. Para-paraan lang, di ba? Para makalibre naman tayo ng gulay dito sa ibang bansa. Mahal kaya. Kamote tops. Ayan, no? So, siguro in 1 week time, pwede na itong anuhin, gulayin. At saka isa pang uri na pagtanim ng kangkong, guys, oh. Ito, ayan, oh. May tubig siya para, di ba, yung kangkong, dapat basa siya palagi. So, nainaw nung, nigulay ko na nga siya ito. Inuwanan ko na yan siya ng gulay. Yung kamatis sa likod, oh. Kamatis ng mga bunga na. Yan. Tapos na maraming mga saluyot, oh. Ita-transplant ko pa ito, oh. Diba kaysa itatapon itong mga ano, disposable, dito ko na lang inilagay. Na marami pang ita-transplant ng mga saluyot, oh. Ayan guys, yung video ko ngayon na isi-share ay kung worth it ba mag-Canada. Yung aking naman isi-share guys, yung na-experience ko lang dito sa Canada. So, 3 years na kami Canadian citizen at in-enjoy namin yung opportunities dito sa Canada. So, kung halimbawa na pala rin ka, magiging permanent resident ka, pwede ka rin mag-apply ng Canadian citizen. So, sobrang worth it talaga na nag-Canada kami guys. Kasi nga, kung nasa Pilipinas lang ako, unang-una, hindi ko nabayaran ang utang ko na worth mga 500,000 pesos. So, doon kasi sure ako, loan na ako ng loan. At saka, hindi ko talaga ini-expect na mababayaran ko yun. Within a year lang nang nagtrabaho ko dito ng full-time sa Canada. No? So, biruin mo, yung utang ko is mga 468,000 sa bangko. Saka may mga personal loans pa ako. Saka nung before ako pumunta dito ng Canada, before yung ano ko, siguro mga 2 weeks, 3 weeks, yun lang ang nasa akin yung ATM ko, di ba? Yung picture talaga pala utang, ano? Pero, yun naman, hindi naman ako nisisisi na ng utang ako doon kasi ginagawa naman ng bahay yun. So, di ba? Bakit nasabi kong worth it talaga dito sa Canada? Unang-una nakasama ko yung husband ko, which is noon nagtatrabaho siya sa Saudi, sa 2 years, 2 weeks lang kami nakakasama. So, nang nag-apply siya dito, no, cross country siya, yan, sinama niya ko sa papers niya, pinitisyon niya ako dito papunta ng Canada. So, ayan, nakasama ko na siya. Saka, syempre, madadala mo dito yung family mo. May mga bagay talaga, guys, na dito ko lang sa Canada naranasan na hindi ko naranasan sa Pilipinas. So, minsan nga, para mapapaiyak ako. Nag-drive ako, nagkaroon ako ng sasakyan, which is hindi ko nagawa sa Pilipinas. Kasi nga, sa down payment pa lang doon, grabe na talaga, mahal, sobrang mahal, di ba? So, dito kasi guys, kahit walang down payment sa sasakyan, as long as approve ka ng bangko, approve ka ng company na napapukuhanan mo ng sasakyan, okay. Nagpapasalamat talaga ako at dito ko naranasan na marunong na ako mag-drive. May license ako sa pagdadrive na
kahit kailanman hindi ko na-expect na maranasan ko dito sa Canada. Kahit trabaho kami ng trabaho dito sa Canada, at least nabibili namin yung gusto namin ng mga damit or sapatos or something, material na bagay man, either pagkain man yan, nabibili namin para sa aming mga sarili at para sa aming mga anak. So yan ang kagandahan dito guys sa Canada. Kahit nagtatrabaho ka, pero most of the time naman, nag-enjoy naman kami, huwag lang puro trabaho. So yan ang mga ganong mga bagay, ginagawa namin yung napapasaya sa amin. So parang na-afford mo yung quality of life dito. Bakasyon kami sa Pilipinas, so kailangan namin marami ding budget. So nag-save talaga kami at saka na-afford namin yung i-treat yung family namin sa mga mamahaling restaurant, pumunta sa mga ibang lugar, so mag-relax. Siyempre, pag umuwi, mag-relax talaga, no? So, ayan ang kagandahan na hindi ko kailanman naranasan, no? Sa buong buhay ko na i-treat yung family ko. So, kahit sa ganung paraan man lang, na-appreciate ko yung uh, love and care ng mga parents ko sa Pilipinas. I-treat ko sila sa Boracay. Magastos naman talaga, guys. Kaya lang, naglaanan talaga namin financially. So, yan guys, sinishare ko lang yung magandang na idulot ng pagpunta ko dito ng Canada. So, I'm very happy, very grateful talaga dito sa Canada. Is taliwas naman sa ibang mga nagko-content about Canada na mahirap daw dito. So yun isa kong tips guys, kung balak mo pumunta dito ng Canada. So kung talagang desisyon nyo na, nabuo na talagang desisyon nyo na harapin kung anumang hirap at pagod dito sa Canada, at the very end naman, worth it naman. Yung iba nga, binibenta na lahat ng ari-arian doon. Pero be sure na pagdating mo dito ay alam mo yung maging magandang sitwasyon mo. Pero ano naman is slowly naman ang pag-progress natin dito, no? So, pagdating mo agad dito, hindi yung yayaman ka na agad. So, step by step ba? Kaya yung tips ko sa mga nagbabalak pumunta dito sa Canada, yan, be ready kung ano man ang hirap at pagod na dadanasin mo. Pero at the very end of the day, ma-appreciate mo yung kagandahan ng buhay dito sa Canada. At maganda talaga ang quality of life dito sa Canada. Pag marunong ka lang, hindi ka masyadong magastos, resourceful ka lang. Kaya ako nagtatanim para hindi ako kabili ng gulay. So yan guys, ang ganda ng quality of life dito sa Canada. Yung hindi ko naranasan sa Pilipinas. Naranasan ko dito sa Canada. Nag-enjoy kami tuwing summer, nag-fishing. Hindi ko naman yan naranasan sa Pilipinas ang pag-fishing. Dito lang sa Canada. Kasi nga doon, trabaho lang din. Maraming trabaho talagang teachers sa forms pa lang. So yan guys, yan lang may isi-share ko sa inyo. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. Bye for now.